Ang soybean ay isang halaman na kayang sumabay sa pagbabago ng klima. Kung kaya, ito ay naaangkop sa kondisyon ng Ilocos Region. Bukod dito, ang soybean ay maraming benepisyo, hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa kalikasan. Sa rehiyon ng Ilocos, ang kadalasang cropping pattern ay palay na sinusundan ng mais. Ang cropping pattern na ito ay malakas makaubos ng nutrisyon sa lupa sapagkat ang palay at mais ay matakaw sa nitrohino. Ang soybean ay nitrogen-fixing na tanim. Ibig sabihin, tumutulong ito sa proseso kung saan ang nitrogen sa hangin ay nako-convert upang maging nitrogen compounds na magagamit ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit maganda itong isabay sa palay at mais. Ang soybean din ay nakapagbibigay ng karagdagang kita sa mga magsasaka. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 patuloy na nagpo-promote, nagde-develop ng pagtatanim ng organic soybean para po maadresan po yung naging problema sa kakulangan ng binhe at maipromote din sa mga kababayan natin doon sa pagtatanim ng soybean kasi hindi pa kasi sila aware doon sa pagtatanim ng soybean at ano yung benefits na ibinibigay sa katawan ang soybean. Kaya naman ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 ay nagsagawa ng proyektong Enhancing Organic Soybean Production and Processing for improved local supply and utilization in Region 1 na pinondohan po ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ang layunin ng proyektong ito ay para masustain, mapanatili ang supply ng planting material, maipalaganap ang pagtatanim ng organic soybean, matrain ang mga kababayan natin doon sa paggawa ng mga products out from soybean dito sa Region 1. Yung project ho natin ng soybean po, nag-start po ng 2012. Ang components po ng proyektong ito ay mayroon pong tatlong component. Ang isa sa mga component ng project nito ay ang pag-develop po ng seed support system na sa under nitong seed system na ito ay mayroon pong dalawa, formal seed system at ang informal seed system. Sa ilalim ng formal seed system, ito yung sa pagtatanim ng soya on farm. Na ito po, yung mga seed grower natin dito ay na-train sila sa pagtatanim ng soybean seeds at ito ay ina-accredit po ng Bureau of Plant Industry. Pangalawa is yung maintenance of cold storage. So, yung mga produce po ng ating mga seed growers or mga accredited seed growers po natin, ito ay iniimbak natin sa ating cold storage. Yung cold storage po ng ating department po ay nasa Ilyark, Bacnotan, La Union. Ang informal seed system po ay isang community-based na pamamaraan sa pag-alaga ng seeds, katulad nung sa seed saving at saka doon sa seed relay. Yung sa seed saving po ay tinuturuan ho natin yung ating mga farmers na mag-save ng kanilang seeds using po yung ating village type packaging material for soybean. So ito po ay kahit hindi po gumamit ang farmer ng cold storage, binhi na siya ng soya. Yung sa seed relay naman po, ito yung plant now pay later, yung bibigyan natin yung farmer ng kanyang seeds, tapos after harvest, magbabayad po siya, and then i-redistribute na naman po doon sa ibang farmers. Ang pangalawang component po ng proyekto ay yung improvement and promotion of production technology ng soybean po sa ating region. Ay ito yung sa pag-showcase namin yung mga iba't ibang teknolohiya
Doon sa capacity building po, ito po yung isa sa paraan para ma-promote po yung proyekto. So through trainings po ito sa pagtatanim and then actual demonstration po doon sa mga interventions na gagawin. Saka yung sa demonstration na rin po doon sa product development. Bago po kasi kami papatanim sa isang barangay o isang community, train namin sila at the same time binibigyan namin sila ng mga IEC materials para sa karagdagang alam doon sa proyekto o yung sa crops na po yun. Ang field days po ay kinakandak natin during malapit nang i-harvest para i-showcase din po sa mga ating mga farmers, ibang mga processors, mga investor din, yung ini-invite natin to promote po yung soya na ang organic soybean pala ay pwede sa Region 1 at ito yung magiging silbing parang magiging sustainable po yung source namin ng raw mat. Itong pangatlong component naman po ito, ini-strengthen ho namin yung mga existing local markets natin. Mga existing local markets kasi natin, ang gamit pa lang po is imported. So, sa Department of Agriculture po, inintroduce namin yung local soybean, nag-actual demo kami, nagpapaprocess kami ng local soybean. So, parang nasa na tayo, 6-7 years na po tayo na nagpo-promote, nasusustain ho natin yung production yearly. So, hanggat nandyan po ang DA bar, patuloy ho namin i-sustain, i-maintain yung source po ng planting material para ma-addressan ho namin yung kakulangan ng planting material po ito. Itong proyekto na to, meron na po tayong 10 hectares ngayon. So to date po, mga existing processor na natin, sila na po yung gumagamit ng mga produce ng farmer natin. Meron po tayong sa Nueva Era, Ilocos Norte, at saka yung Bantay, Ilocos Sur. So ang Nueva Era, may soy milk sila, tofu, tokwa, kasi sila yung ating consumer na rin. Pero ang Bantay po ay taho lang po sila. Ang soya na ginagamit namin dati ay imported, yung nanggagaling ng Canada, okay? At sa US. Binibili ko yun sa Divisoria at saka sa Urdaneta. Tumawag sa akin si Mamel, sabi niya, subukan nyo itong variety na to, yung galing Region 2. Sabi niya, yung Klasoy. So nung sinubukan namin, maganda, masarap. Mas malasa yung local variety, yung organic. Mas mabango pag sa tokwa, at saka mas marami yung nakukuha. So nagpatuloy po yung yung pagbibigay nila sa amin ng variety na yon. So, may mga kaibigan naman tayo dito na nainganyo na magtanim. So ngayon nagtanim na po sila. Yun, inaasahan natin na kung ano yung maaani nila, yun yung ating bibilhin na ipaprocess. Ang market po namin ay sa mga schools, yung catering services. Malimit ngayon order. Yung soy milk natin. Bukod po dun sa mga existing na local processor ho natin, mayroon din po tayo na hikayat na mag-process po ng ating product sa mga pinupuntahan nating site. Katulad ng isang organization po dun sa San Nicolas, Ilocos Norte, sila po ay mga group of farmers na trainin natin na mag-process po ng soybean. Mayroon silang ginagawang mga konti-konti na product po out from soybean. So yung mga binenta-benta doon sa mga paaralan, daycare center, nag-i-start po nating pinopromote yung sa feeding program. Itong project po ay matatapos po next year, po 2020. Ang expected output po ng project nito ay magkakaroon po ng certified seeds po ng organic soybean
na recommended dito sa ating region. Mas lalong mapalawak o maparami. Pangalawa po is yung magkaroon ng sustainable supply po ng raw materials para sa mga ating existing local processors. At ma-improve natin yung production and processing po ng organic soybean sa ating region. At ang panghuli po ay ang mag-conduct ng training at mas marami tayong farmer na maturuan doon sa pagtatanim ng organic soybean at lalo pang maparami, mapalaganap ang pagtatanim ng soybean through production or distribution po ng IEC materials. Malaki po ang maitutulong po sa atin at sa industriya ang pagpopromote natin ng local soybean. Aside po doon sa ma-reduce ang importation po, ma-reduce po yung kanilang cost of seeds. Kasi po, abot ng 14 to 32% kasi yung marireduce ng cost ng seeds nila. Aside po doon sa pamasahe nila na pupunta ng Urdaneta at Divisoria na bibili ng seeds. At saka po, ang kagandahan doon, meron na silang immediate. Hindi na yung magbibiyahe pa. In-encourage ko po yung mga farmer na magtanim po ng ating local variety na soybeans para yung supply na pangangailangan natin ay masapatan. Maganda po siya na variety, kaya nagsoya na po ako, nagtanim na po ako ng soybean. Hindi ka nagagamit ng ibang fertilizer, kagaya nung complete o urea, hindi ka na po gagamit ng ganon. Sa inoculant pa lang po, okay na po siya. Sa mga kapwa ko, mga farmer, itry nyo pong magtanim ng soya. Makakatipid ka na sa fertilizer. Marami pang health benefits ang may tutulong nito, may bibigay sa katawan natin. At saka, okay naman po ang kita sa soybean. Para sa interesado po sa proyektong ito, pwede po nila akong kontakin sa Department of Agriculture po, Regional Field Office 1, sa number na 0947-779-5763. Kami po sa Department of Agriculture, Regional Field Office 1 ay nagsagawa ng proyektong pinamagatang Organic Soybean Production and Processing for Improved Local Supply and Utilization in Region 1 na pinunduhan po ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research na may layuning ma-improve ang pagpuproduce at pagpuproseso ng organic soybean sa Region 1 upang maging sapat ang supply ng raw materials at maparami ang maturuang farmers sa pagtatanim ng organic soybean sa Region 1. So parang nasa na tayo, 6-7 years na po tayo na nagpo-promote, nasusustain ho natin yung production yearly. So hanggat nandyan po ang DA bar, patuloy ho namin i-sustain, i-maintain yung source po ng planting material para ma-addressan ho namin yung kakulangan ng planting material po ito. Itong proyekto na to, meron na po tayong 10 hectares ngayon. So to date po, mga existing processor na natin, sila na po yung gumagamit ng mga produce ng farmer natin. Meron po tayong sa Nueva Era, Ilocos Norte, at saka yung Bantay, Ilocos Sur. So, ang Nueva Era, may soy milk sila, tofu, tokwa, kasi sila yung ating consumer na rin. Pero ang Bantay po ay tahulang po sila. Ang soya na ginagamit namin dati ay imported, yung nanggagaling ng Canada. Okay? At sa US. Binibili ko yun sa Divisoria at saka sa Urdaneta. Tumawag sa akin si Mamel, sabi niya, subukan nyo itong variety na to, yung galing Region 2.
Sabi niya, yung klasoy. So nung sinubukan namin, maganda, masarap. Mas malasa yung local variety, yung organic. Mas mabango pag sa tokwa at saka mas marami yung nakukuha. So nagpatuloy po yung yung pagbibigay nila sa amin ng variety na yon. So, may mga kaibigan naman tayo dito na nainganyo na magtanim. So ngayon nagtanim na po sila. Yun, inaasahan natin na kung ano yung maaani nila, yun yung ating bibilhin na ipaprocess. Ang market po namin ay sa mga schools, yung catering services. Malimit ngayon order. Yung soy milk natin, bukod po dun sa mga existing na local processor ho natin, mayroon din po tayo na hikayat na mag-process po ng ating product sa mga pinupuntahan nating site. Katulad ng isang organization po dun sa San Nicolas, Ilocos Norte, sila po ay mga group of farmers na trainin natin na mag-process po ng soybean. Meron silang ginagawang mga konti-konti na product po out from soybean. So yung mga binenta-benta doon sa mga paaralan, daycare center, nag-i-start po nating pinopromote yung sa feeding program. Ngayon, tatalakayan natin ang pagpuproduce ng organic soybean and processing na dinevelop ng project na to. Meron po tayong mga dinevelop na technology para po makaproduce po ng soybean sa organikong paraan. And alam mo naman natin na ang soybean po ay legumes, kahit wala pong abono ay mabubuhay siya. So para pang ma-enhance po yung production, meron po tayo yung paggamit po ng seed inoculant. Ito po ay yung bacteria para matulungan po ang soybean crop natin. Yung bacteria po kasi ay namumuhay po doon sa roots ng soybean. Sila po yung nagtatabaho para kumuha ng pagkain, gawing available yung mga nutrients na nasa atmosphere at sa lupa para yun yung kainin ng soybean. So mayroon pong symbiotic relationship po nung soybean at saka yung doon sa bacteria. Yung bacteria nabubuhay siya doon sa soybean. So si soybean nagbibigay ng pagkain ng bacteria, ang bacteria naman ang gumagawa para ma-convert po yung mga nutrients po para kainin ni soybean. Bukod po sa inoculant, meron pa po kaming ginagamit na mga concoctions like yung fermented plant juice, fermented fruit juice, mga fish amino acids na ini-spray po dun sa ating soybean crop. So ito po ay ini-spray at pag 2 weeks na po yung soybean na sumibol, and weekly po yan na ini-spray, na iba-iba po yung ini-spray. Kailangan din natin mag-spray, gumamit nito, mga concoctions para makatulong din doon sa mga kailangan din ng soya natin na nutrients. Para sa integrated pest management po natin, gumagamit po tayo ng metarhizium, anisoplay. Ito po ay fungus na magkocontrol po doon sa mga larval insect natin sa soybean. So, itong metarhizium po ay pinuproduce namin sa Department of Agriculture at binibigay po sa ating mga farmer na libre. Kailangan lang namin ng report na maraming peste, ganyan, para makapagpadala kami ng metarhizium. So far po, wala pa po kaming nakitang alarming pest ng soybean. Ang nakita lang ho natin is yung mga uod, so mga larval insect. At so far po, nakokontrol naman ho namin. Basta lang maagapan po, yun nga sabi natin sa ating mga farmer, dapat alerto sila
monitor lang kung marami na pong uod at tatawagan na po kami at magpapadala kami. Patungkol naman po doon sa pagpo-process po ng soybean, marami na po tayong na-introduce na mga products po out from soybean. Pero hindi ho namin ito pinipilit na ito ay gawin lahat. Depende na po doon sa magpo-process kung ano yung gusto niya. Siyempre po yung may market at yung mayroon siyang ma-income. So, pero kadalasan po na ginagawa ng ating mga tinuturuan ay ang paggawa ng gatas. Yung sa soy milk. Yung mayroon din naman yung gumagamit ng sapal. Pero konti-konti lang. Mostly ito yung sapal ginagamit pang feeds po ng livestock or bakery products. Pwede naman po siyang gawing cookies, tsaka muffins. Pwede rin po yung doon sa gawing soy patties, soy balls, mga Shanghai, yung pang-ulam po. Bukod po sa mga bakery products po, gumagawa din po sila ng tokwa at soy milk. So yung tokwa po, para masustain po yung pagka-organic, ang gamit po nila ay yung suka para maging source ng citric acid mag-coagulate. Unlike other po kasi, ang may hinahalong ginseng or calcium sulfate. So yun po yung gamit nila dito para ma-maintain po yung pagka-organic ng product. Malaki po ang maitutulong po sa atin at sa industriya ang pagpopromote natin ng local soybean. Aside po doon sa ma-reduce ang importation po, ma-reduce po yung kanilang cost of seeds. Kasi po, abot ng 14 to 32% kasi yung ma-reduce ng cost ng seeds nila. Aside po doon sa pamasahe nila na pupunta ng Ordaneta at Divisoria na bibili ng seeds. At saka po, ang kagandahan doon, meron na silang immediate. Hindi na yung magbibiyahe pa. In-encourage ko po yung mga farmer na magtanim po ng ating local variety na soybeans para yung supply na pangangailangan natin ay masapatan. Maganda po siya na variety, kaya nagsoya na po ako, nagtanim na po ako ng soybean. Hindi ka nagagamit ng ibang fertilizer, kagaya nung complete o urea, hindi ka na po gagamit ng ganon. Sa inoculant pa lang po, okay na po siya. Sa mga kapwa ko, mga farmer, itry nyo pong magtanim ng soya. Makakatipid ka na sa fertilizer. Marami pang health benefits ang may tutulong nito, may bibigay sa katawan natin. At saka, okay naman po ang kita sa soybean. Para sa mga katanungan sa mga technology po ng organic production po ng soybean, tawagan po lang po tayo sa Department of Agriculture, Regional Feed Office 1 sa telephone number na ito, 072-242-1045, 072-242-1046, or sa 888-0341, 888-208-525, o sa aking cellphone number na 0947-779-5763.